Eto na, mahilig gumawa ng fake news sa social media. Huling-huli ni Senator Rodante Marcolita at dinurog niya ito, mga kababayan. Panoorin natin. Sa isang page Ayan, no? na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung Opo. page na ito, Mm-mm. ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. So Oo. kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nagsusuporta at kumukomment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo. side, Opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station Bangag. para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ang lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oo. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, oh. Oo. hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? Oo. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oo. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin ano ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa siya Oo. iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo, nyo opo. yung kanilang post. Ayan, no? Mhm. Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong
pagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. Tingnan mo yan, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Oo. So ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. Sa huling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. November schedule. nga. Kaya November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Binggong-bingo kayo, mga animal kayo, mga naku. Kaya nga po mga kababayan, hangang-hanga ako rito sa ating butihing Senador Rodante Marcolita dahil magaling po talaga ito mga kababayan. Hindi lamang ito magaling bilang senador mga kababayan, talagang may utak itong si Senador Rodante Marcolita sa social media. Kaya yun, bingo ang mga bangag, yung mga kampo ni bangag.